Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Tagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng vlog kasi medyo nagliwaliw muna tayo sa somewhere in Miami. Miami Beach, Key West, Florida. Last week, medyo isang linggo din. Ah, at sa loob po ng isang linggong yon, abay, napapansin ko ang daming nangyayari sa Pilipinas, So, alright, atin pong talakayin ng isa muna doon. So, for the meantime, magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. Kung saan man dako ng mundo kayo nandun. Ngayon po ay araw ng Lunes, At Solar Eclipse Day. Solar Eclipse Day. Bihira po mangyari yan. Ngayon po kasi ay matatabunan ng ano ba to? Ng correct me if I'm wrong, pero matatabunan ng buwan ang araw simula sa ating perspective, nandito po tayo sa North America, dito po sa Banting, New Jersey. At sabi nila magkakaroon daw ng parang 95% eclipse, 90 to 95% eclipse from here. Malaki din po 'yon, malalaman natin, tingnan natin maya-maya, banda daw mga alas 3 ng hapon mangyayari 'yon dito sa New Jersey. So yun po yung magko-cross from from the south going to the north. Ang dito sa parte namin, ang mapupuruhan ay Buffalo, New York, Medyo malayo po yun dito sa amin, mga 8 oras, 6 na oras hanggang 8 oras na driving. Alright, so alam nyo po mga kapinoy, may natatandaan ba kayong napanood noong panahon, siguro mga year 2000, 2002, 2001, 2002, yung Catch Me If You Can. Yan po ay pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio na, if I'm not mistaken, that is based from a real life story of a person who is a fraudster. Siya po si Frank Abagnale Jr. Siya po yung namimeke ng mga cheque. Madami po siyang naloko. Hindi lang po cheque ang naloko niya, pati, if I'm not mistaken, a certain bar exam. Naging abogado po siya without going to school. Nagpapanggap siya kung ano-ano, tapos nabisto siya ng FBI, so hinahabol siya. Siya po ay bata, 16 years old. I think it's 15 to 16 years old siya nagsimula. So the chase was for 3 years. Pero eventually he was caught up. Nahuli siya ng FBI, So, hindi ko po alam, nabalitaan ko na meron palang part 2 ang Catch Me If You Can. At nangyayari daw sa Pilipinas ngayon, So, may shooting para ata, pelikula. Pero hindi po si Leonardo DiCaprio ang bida, kundi po ang ating self-appointed son of God na si Apollo Quiboloy. At talaga po namang siya ay, balita ko ay, pakiramdam niya ay si Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Okay. So, kasi po, naglabas po ng statement, recorded statement itong si Apollo Quiboloy. Dahil alam na po natin ngayon na siya ay nagtatago. Nagtatago na, hinahabol siya ng CIA, FBI, ng Amerika, ng kaso sa Davao, na yung mga at saka ng Senado at saka ng Kongreso, hinahabol na po siya. Sabay-sabay may naghahabol. So
patong-patong na po ang kaso niya. Hindi na niya ma malaman kung saan siya titingin, ano? Marami daw siya abogado. Pero nagtatago naman, anong silbi ng mga abogado na yan kung ang tao ay hindi nila maipagtanggol, kung ang tao ay nagtatago, ano? Alam niyo po, bago tumakbo ang kaso, the court must acquire jurisdiction over the person of the accused, ano? So kailangan mahuli. Okay. So ngayon nagtatago, meron daw sabi niya, catch me if you can. Hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Ano? So sabi niya, pahuhuli lang siya ng buhay kung magkakaroon siya na magkasusundan o mabibigyan yung mga kondisyon. Kondisyon na naman. May mga kondisyon. Alam nyo, di ba, natatandaan nyo na siya daw ay susuko sa Senado kung magagawa yung 17 kondisyon na ibinigay niya. Talaga naman, itong taong ito, anak ng Diyos. So, ngayon may kondisyon na naman. Sabi, susuko lang daw siya sa Philippine jurisdiction, sa mga pulis, kung mangangako daw ang gobyerno natin na hindi siya ibibigay sa mga Amerikano. Alam nyo kasi may kaso nga siya, no? Sa FBI din. So sabi niya, susuko ako kung hindi ako ibibigay sa Amerikano. Aba, siya talaga namang only in the Philippines, ano? Only in Davao or only for Kibuloy. Si Kibuloy po ay isang akusado ngayon na gusto nagbibigay ng kondisyon sa kanyang pagsuko. Nagbigay na po ng pahayag ang Secretary of Justice na si Remulla na sabi niya walang karapatan si Kibuloy na magbigay ng mga kondisyon para sumuko. Ano? At totoo lang po, bakit naman ka magbibigay ng kondisyon sa pagsuko? Kung ikaw ay, hindi ka naman po gagalawin talaga eh. Kung ikaw ay susuko sa batas, hindi ka masasaktan. Huwag kang lumaban. Sabi nga nung panahon ni Digong, huwag kang lumaban. Pag lumaban ka, patay ka. Pero ito po naman ay legitimate warrant of arrest. Ano po? Ang warrant of arrest po ay isa-serve sa kanya at kung siya ay susuko ng maayos, siya po ay protektahan ng batas. Lahat po tayo, kahit po ikaw ay akusado, since akusado ka pa lang, ay kayo po ay presumed innocent until proven otherwise. So, kailangan po kayong humarap at pag kayo po ay humarap sa husgado, kayo'y nahuli ng mga alagad ng batas, nagsiserve ng warrant, kayo po ay poprotektahan. Poprotektahan kayo. Kahit naman si Kibuloy mapunta sa Amerika or sa CIA o whatever serving warrant kung saan siya naman po ipoprotektahan, hindi po siya papatayin. Ano ba naman siya? Okay? Masyado lang po siyang maraming kapritsyo sa katawan bago siya hulihin. Hindi po siya papatayin. Papatayin. Maaari nga siya mapatay kung siya'y lalaban. Kung sabihin niya, hindi niyo pa uhuli. Katulad ngayon, may statement na hindi pa uhuli ng buhay. Pipilitin kang mahuli ng buhay. Bakit hindi? Yan po ay trabaho ng gobyerno, ng mga law enforcement officers. Pero hindi po kailangan patayin. Unless lumabang ka at the issuance of the warrant of arrest ay makasakit ka. May danger sa person executing the warrant. So, meron nga. So, ngayon po ay abangan natin ang nangyayari sa pelikulang ito, Catch Me If You Can, starring the appointed or the anointed Son of God, Apollo Kibuloy. By the way po, malaki po ang pagkakaiba nung kaso nila Apollo Kibuloy at saka noong si Frank Abagnale sa pelikula
Ito po si Frank Abagnale, ito po ay ang niloloko niya ay yung mga private companies like Philippine hindi na Philippine Air. Ah, yung mga eroplano, nagpanggap siya ng piloto or abogado, nagpanggap siya ng abogado, nagpanggap din siya ng doktor. Ano, ito pong si Kibuloy, ang mga kasong hinaharap niya, sex trafficking, child abuse, ano po. So, mga heinous crimes. Pero pareho rin sila nga naman. Oo, pareho silang manloloko. Pero hindi po ganun kagrabe katulad ng alleged na ginagawa ni Kibuloy na yun. Ano? Kumpara doon kay Frank Abagnale. Si Frank Abagnale nga pala po ngayon, after that na mahuli siya, kinausap siya ng FBI. Ginawa rin po siyang asset ng FBI regarding sa mga check fraud. Tagal din siyang trabaho doon. At any rate, yan po yung istorya doon sa movie. Dito po sa movie, dito po sa nangyayari sa Pilipinas, kay Apollo Kibuloy, ay malalaman natin kung ano mangyayari. Ano. Catch me if you can, sabi ni Apollo Kibuloy. Good luck. At mamayang hapon manonood tayo ng solar eclipse. Magandang araw po sa inyong lahat ulit.